And sa lahat ng nurses na paalis, kailangan nyo ng pre-departure orientation sa May 11. At doon tayo sa EDSA Shangri-La. Look for professionals2usa.com. Ang oras po natin, 11 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ito po ang ating kwentong Wow Part 2. Tungkol naman po ito sa pagtulong ng ating isang kabayan dyan po sa Florida, USA. Siya po ay isang Pinoy nurse din naman na tumutulong po para makapagtrabaho ng diretso sa ospital ang ating mga kabayan papunta ng Amerika ng walang gastos. Ay! Naku, nagulat nga po ako. Sanay ako sa mga guest natin nasa Zoom. Pero now, he's here, live and alive, ang CEO President ng Professionals to USA, si Raymond Raval. Hello, Raymond! Ay, pakipindot mo lang yung red dot, baby. Ayan. Hello, magandang umaga at malapit na magtanghali. Thank you for having me here today. Oh, it's a pleasure, Raymond. Dito ka na ba base o na bakasyon lang? We're actually here kasi meron kami mga seminars sa mga eskwelahan. Ay, very good. And so napag-imbitahan din kami na magsalita para sa kanila. Ay, nice. Yes. Teka, ang tanong ko, ilang taong ka bang nurse sa Amerika? At nung nagpunta ka doon, mula dito sa Pilipinas, nurse ba agad ang trabaho mo? No, but so a quick information about me. So I was 16 years old when I got there as an immigrant, and then I came back, nagtapos ng biology, and then went to College of Medicine for a year. Hindi nagtagumpay. And so naging nurse ako, nag-aral sa States, sa California, nag-graduate ng 92 at the age of 25. And so since then, nurse ako until nag-retire 5 years ago. Pero we started this recruitment firm, the direct hospital hire, since 2000. Okay, before we go there, bakit mo naisipan itong gawin? Napakagandang tanong. So, nung ako'y nagtatrabaho as a nurse, so masipag ako talaga, 16 hours a day, 6 days a week. Kasi ang school loan doon, mag-uutang ka to finish your education. So, nagtapos ako at a $62,000 debt in 1992. So, kailangan ko mag-work. So, I was working 16 hours a day, 6 days a week, para mabayaran. I-ano lang natin, ipaliwanag lang natin, Raymond, kasi hindi alam ng lahat. Pagka po kasi kayo pinag-aral ng estado sa Amerika, libre. Pero, libre habang kayo nag-aaral. Pero, pagka-graduate, inaasahan po nila na kayo'y magbabayad ng inyong utang. Na katulad nga nitong si Raymond, $62,000. So, kailan mo natapos ang pagbabayad? 2 taon yan. Talagang tuloy-tuloy yan. So, very supportive naman ang wife. At that time, nurse na din siya. Meron ka ng pamilya noon? Yes. 25 years old, as soon as nag-graduate ako, nagpakasal ako, baka iwanan pa ako Pero buti, parang ang hirap i-manage ng oras na yun, Correct. So very supportive in a sense, siya pa ang magluluto ng lunch and dinner ko. Papasok ako ng 7 a.m. until 11 p.m. 6 days a week. Sa isang university hospital doon na tumanggap sa akin as soon as graduate ako. Alam mo kasi mahirap din na i-compare, no? Ang America, of course, is different than Philippines. Dito, talagang magagaling ang mga estudyante. Pupug sila mula alas 5 gising, pasok ng eskwela ng alas 7, uuwi alas 5, pero dahil sa traffic, nag-aral din kasi ako dito ng biology sa UST. And so alam ko yung hirap na nag-jeep ka, nagbabas ka, tricycle ka. Pagdating doon, there's none of that. So, kailangan mong bumili ng sasakyan. Instead, may kuya ko na yumaon nga nung January. So, allow me to thank him if he's listening up there somewhere. He is. Yes. And so, pinag-aral niya ako, libre ang pagstay sa bahay. Pero sa eskwelahan, kailangan mong umutang sa bangko para magbayad ng tuition. Pero pagbabayarin ka nila pagkatapos ka nag-graduate. So, kailangan kong bayaran at $62,000 in debt. Lagi kong sinasabi yon kasi ang essence nun, it's not about me. It's like yung mga nandito, since it's Labor Day, Happy Labor Day pala sa inyong lahat dyan na nakikinig. Kasi ang mga magulang natin talagang
pinaghihirapan yan pag-aralin ng mga estudyante. And that's why I'm so excited na ma-meet silang lahat. Sabihin sa kanilang pasalamat kayo sa taas, sa magulang. And then, while hindi nga obligasyon, pero it's your option na mahalin sila kasi yun lang naman ang gusto nila makita na ma-okay tayo. Okay, and then going back to your advocacy of Yes. helping nurses go to the States and have a job directly sa ospital, paano to nasimulan? So, nung nagwo-work ka ng 16 hours a day, the chief nursing officer ng university had called me sa office. Akala ko, problema yung ginawa ko. So, sabi niya, bakit ang dami mong trabaho na oras? Sabi ko, kasi kailangan magbayad ng utang. Hindi namin tinatakbuhan mga Pilipino, Asyano, ang mga pinag-utangan. Okay. So, kailangan kong bayaran. Sabi niya, marami pa bang katulad mo? Sabi ko, marami kaming Pilipino. Doon nagsimula. So, pinadala ako sa Pilipinas, dito sa Manila, para mag-recruit. And then yung mga former Ng friends ko ospital na pinagtatrabahuan mo. Correct. Okay, and then you went here, nakakuha ka ng mga... paano recruitment ang nangyari? So yung hospital na yon, sabi, bring us there. Kasi nung Okay. pagkatapos ko May dala ka rin, pinag-aralan, boss. kasama ko ang puti. Okay. Kasi puti, meaning Amerikano, not puti or itim, but meaning Amerikano. Kasama ko Amerikano na sila, nung dumating ang Amerikano dito, nakita nila 400 nurses ang dumating. Wow. So sabi nila, ang dami palang nurses. Doon lang nila nalaman, we have at least about, at that time, 200,000 surplus nurses. So, ang dami. So sabi ko, ba't kailangan Anong nilang... year ito, Raymond? 2000. 2000. Okay. October of 2000. Okay. So pagbalik namin, nagulat sila, 400 ang nakita nila when they cannot even see 10, 20 nurses na nag-a-apply Okay. at that time. So 24 years ago yon. Yeah. Now 24 years now, by November, short pa rin ng nurses. All of these 200, 200,000? 200? 1,000 Filipino nurses sa atin dito. Napunta mo? No, mga 3,000, a little over 3,200 nurses na nadala. Pero dito, nung 200,000 surplus nurses ang nandito at that time. So madami talaga. But little do they know, dalawang exam lang kailangan gawin. NCLEX and one English exam. They're done. Okay, so- Immigrant. Yep. Andyan na. Andyan ang magaling at masipag. Paano naging libre? Well, that is a fantastic question. Libre. Oh, Remember, kasi- it's a win-win situation lagi sa Amerika. What do you get? What do they get? So first, sagot nila lahat ang immigration process. Sagot nila ang government fees. yung ospital yung na... ospital. Talaga ba? Yes. And so walang bayad. Walang recruitment fee. Although, syempre, kung may asawa, may anak, dadali nila lahat yung mga yan papunta doon. Sagot nila yung pamasahe. May ganun? Balikan natin si Raymond Raval. O eto na, tawag dito. Quickly, we don't have much time, Raymond, I'm sorry. Pero yun nga, sa some arrangement na ginawa mo with this hospital, yung hospital na pinagtatrabahuhan mo, subsidized nila lahat, pati yung pagpoproseso ng mga papeles. Correct. And you were saying about the family? Yung sabi mo, ang pagka may family, of course, pamilya. sagot na ng nurse yung kanilang pamilya. Kung gusto niyang isama muna. Correct. Pero lahat sila immigrant, green card. Agad-agad? Yes. Yes. Ginagawa pa rin ba ngayon yan? Absolutely. Yeah. talaga Hindi naman siya natatapos. Meron lang mga delay. It just depends on gano'n nila kabilis yung Ganon proseso. pa rin ba ang laki ng pangangailangan ng mga nurses sa Amerika? Yes. About siguro 1.2 million short ang Amerika since 20 years ago. Oo. Yeah. Hanggang ngayon. Hindi na matatapos ito. So, sa mga nakikinig sa atin na medyo na-excite sa naikwento mo. Paano ba sila makaka-avail ng ganitong opportunity? Well, the honest truth is maraming direct hire, no? Just Alright. number one, look for an agency na direct hire, meaning hired sila ng ospital. Okay. Ang kanilang petitioner is the hospital. Ang nagsa-sponsor is hospital, not the agency. Ayun. So we just coordinate everything and everything is free in terms of walang recruitment fee, walang babayaran sa government. And then meron silang mga, of course, na mga bonuses na pagdating doon, pwede silang merong up to $6,000 na relocation pa. And then, Wow. so you get paid the same as the American graduates. Talaga? Hindi ka mas mababa or mas mataas ang sweldo. Kung 10 years ang experience mo, 10 years din ang bayad sa puti or itim or kung sino Sa man, Amerikano. So, ganun din ang bayad sa'yo.
Talaga? Correct. Magkano ba bayad? Well, depends kung anong ospital kasi different regions. Pero ang key doon, para iwas scam, kasi alam mo maraming naglipa ng masasamang loob, di ba? Yeah, yeah. Kailangan from the hospital. Hindi That is from a correct. person or from a organization. That is absolutely right. So, Very. kailangan ospital, kailangan direct hire, at kailangan din na wala silang babayaran na recruitment fee. Oh, nice. Hanggang kailan kayo dito, Raymond? Hanggang 13 Ay, ng May. ng Yes. May. O, kamusta naman ang weather? Na-enjoy mo ang hotness? Well, sa Florida naman, di naman ganun makalamig tama no? ka, Parang tama parehas ka. lang. Naku, masaya naman. At saka syempre Pilipinas, bansa pa rin natin ito. Baka meron kang gustong batiin, mga kamag-anak mo. Oo, mga pinsan ko dito, of course, kumusta kayong lahat, and sa lahat ng nurses na paalis na kailangan nyo ng pre-departure orientation sa May 11, kung pwede kong sabihin. Yes, At doon tayo sa EDSA Shangri-La, pero look for professionalstoUSA.com, and doon yung makikita lahat ng information sa seminar sa iba't ibang probinsya. 8 provinces ang pupuntahan namin ngayon between now and the 13th. So magkita-kita po tayo. Libre yung mga stethoscope sa mga masaswerteng nursing students na ibibigay Yun. namin. Alam mo, Libre. dapat makausap ka ni Kuyang Danny Buenafe. Kasi Sure. meron siyang programa tungkol sa mga obrero. Let's do it. Yes. Thank you, Oo, salamat. Raymond. Thank you. Salamat. Nice Thank you, meeting Ren. you. Happy Labor Day. Thank you for having me. Bye-bye. Thank you. Si Raymond Raval po, ang CEO and President ng Professionals TUSA. And ako, that's it.